Maynila, what's good? Sana all. Dating din tayo sa aking dorm. Hi! As promised, maliwanag ng ating second video. So, nasa dorm ako ngayon. Ay, wait. Context muna, okay. Ano nang ganap after grad? Ayoko na magpaligoy-ligoy. Hindi ako marunong mag-vlog. So, kukwento na lang ako. Plano ko na talaga mag-grad school. Gusto ko talaga mag-masters. Gusto ko rin talaga mag-PhD. Gusto ko siya ituloy-tuloy habang bata pa ako. So, in short, hindi ako magtatrabaho agad. Free naman yung tuition ko nung undergrad. So, ang logic ko is, yung tuition ko nung undergrad, edi pang grad school ko na lang, ganun. Pero turns out, grabe si Lord. Grabe si Lord na turns out, libre din pala yung grad school ka. Nag-apply ako ng academic scholarships sa mga iba't ibang bansa kasi, di ba, masaya. Thailand, nag-apply ako sa Malaysia, New Zealand, South Korea, tas Japan. Wala naman ako inisip. Nag-apply lang ako. Like, hindi ko siya sobrang... Siyempre, in-effortan ko siya. Pero hindi ako sobrang umaasa na parang pag nag-apply ako, okay, kalimutan ko na. Nag-apply ako. Tapos, hindi ko alam kung paano ko kukwento. And basically, natanggap ako. So now, nandito ako sa Japan. Chanin! So, nandito ako sa dorm. So, yun yung context. Ang scholarship na naibigay sa akin ay MEXT. Japanese Government Scholarship siya. Ang kinuha ko ngayon is Master of Arts in International Relations sa Waseda University. Sa Tokyo siya. Lord, taas na ako sa living. Ang mahal lang lahat. Kasya naman yung stipend kasi yung scholarship is fully funded. So, free tuition, bibigyan ako ng allowance, tas ako bahala mag-budget. Ang daming culture shock. Sobrang ako-culture shock ako. First of all, ang hirap may pag-communicate. Kasi hindi ako marunong mag-Japanese. Like, nanonood ako ng anime. Like, since preschool ako hanggang ngayon. Pero, walang subtitles yung mga tao, mi. Grabe yung sistema dito. Like, lahat ng tao alam nila yung ginagawa nila. Ikaw, kanyari, yung sa airport pa lang, yung sa pag-landing ko pa lang, alam na nila, ang bilis nila. Tapos, ako kasi sanay ako sa Pinas na parang iintay ako ng 2 oras, 3 oras para tapos yung mga tao pag tinanong mo, wait lang po, tanong ko lang po yung supervisor. Walang ganun. Lahat sila alam nilang ginagawa nila. Tapos sa airport pa lang, yung mga sa akin sa immigration, yung mga nag-aayos ng pila, ganyan, matatanda as in mga senior. Like, ang galing. Dito sa dorm, ang hirap makipagkaibigan. Dito sa dorm, medyo tahimik yung mga tao. Hindi sila tumitingin sa mata mo. Like, ewan ko. Basta hindi ko ma-explain. Basta ang hirap may pagkaibigan. Kasi feeling ko sa language barrier talaga. So, kailangan ko mag-aral, mag-Japanese. So, wish me luck. Sana matutong mag-Japanese next time. Mag-Japanese na ako sa next vlogs ko. Yun, yung sa, di ba sa Pilipinas, keep right lagi. Dito, keep left. Pero minsan, biglang may nag-right. So, hindi ko sure. Kailangan pakiramdaman talaga. Tapos, kailangan presence of mind. Kasi, kunwari, maglalakad ka lang sa labas. Kapag nalutang ka, just for a split second, hindi mo alam meron ka nang ginagawang something culturally inappropriate. Hindi ko pa alam ang gusto kong gawing trabaho sa future. Pero one thing's for sure is, right now, gusto ko matapos yung masters ko. Gusto ko rin matapos yung PhD ko. Isipin ko na lang after ko anong gagawin ko sa buhay after noon. Hindi ko alam, baka mag-professor ako. Sabi nila, pwede daw mag-diplomat, pwede daw sa embassy, pwede daw sa UN. Hindi ko alam. Ayoko ma-pressure. Uubos yung kilay ko. Sa mga katulad ko na hindi pa alam gagawin sa buhay nila. Just take one step at a time. Ay! Oo nga pala, gusto ko pala ikwento. Diba sabi ko, Japanese Government Scholarship to. Before kami umalis, meron kaming send-off ng sinend-off reception kami nung Japanese ambassador. Ito yung picture. Ting! So, naman, bait niya. Galing. Yun lang. First time ko mag-isa, living alone, and thanks to my mom and dad. Kasi yung mga life hacks, life skills na tinuro nyo sa akin, sabi ko dati,
paulit-ulit sila, nakaka-rin din na. Pero ngayon, thank God, paulit-ulit sila sa mga life hacks, life skills, kasi sobrang nagagamit ko sila ngayon. Kaya kids, wow kids! Makinig kayo sa magulang nyo, lalo na kapag may mga sinishare silang wisdom sa inyo, promise, kapag mag-isa na lang kayo, maaalala nyo sila. Naiyak na ako. So, next vlogs ko siguro, may videoan ko yung mga siguro, mga kinakain ko, or yung mga nakikita kong lugar, or mga ginagawa ko sa school, or minsan tour ko kayo sa university. Thanks for watching! Sana may napulot kayo. Have a bright day! Bye! Ayun, gusto ko rin pala idagdag. Sa after graduation, hindi naman ako set na dapat mag-research assistant ako sa Lasal. Pero nag-try pa rin ako na iba kasi, identity crisis, trying to find myself. So, nag-apply din ako sa iba. Nag-apply ako sa Accenture. Gusto nila ako gawing software engineer. Sabi ko, communication graduate po ako. Pero kasi may exam, so parang for some reason chinamba ako na na qualified daw ako sa software engineer. So ako, is corporate life for me. So hindi ko alam. Nag-try pa ako ng iba pa. So nag-try din ako sa GMA kasi nga gusto ko mag-artista talaga, like as in acting talaga, as in kasi nag-Star Magic ako dati tsaka nag-beta ako. Yun talagang gusto. Nag-try ako sa GMA, sa radyo, DZWB. Miss Rowena Salvacion, in-interview niya ako. Nagustuhan nila ako. Like, wow, like, sobrang na-flatter ako. Like, kukunin na nila ako dapat. Kaso, parang inisip ko, parang, ewan ko, meron talagang invisible hand si Lord na parang feeling ko, kahit gusto, sure ako doon kapag tinanggap ko, mas easier sa akin na maging pathway to artista talaga. Pero, parang for some reason, may something sa puso ko na parang parang sinasabi ni Lord na wag ko kunin. Hindi ko alam kung bakit. Pero gusto ko talaga. Like, promise kasi sobrang, syempre, nasa radyo ka, tapos DZWB, di ba? Flagship radio station ng GMA. Pero, hindi ko alam kung bakit may something na pumipigil sa akin na tanggapin siya. So, wala lang. Kung tinanggap ko siya ngayon, wala ako ngayon sa Japan. Grabe si Lord. Kaya, isa pang life lesson na na-realize ko doon. Kapag may something na holding you back, lalo na sa mga decisions, parang feeling mo may mali. Huwag yun na ituloy. Kasi, God has bigger. Charot, ang cliche, pero promise, may mas magandang plano si Lord kapag something doesn't feel right. Something better is coming. Wow! And I think I'm in a better place. Oh, yun lang. Share ko lang. Yun. Okay, bye.